Okay, live na tayo. Mag-share lang tayo ng ating live session. Standby na lang din ako dito sa ating desktop for comments. Wait lang Hello! Hello, Elmer Andal. How are you? Hello! Noli Trides. Hello. Good evening. Good morning nga pala. Okay, sharing lang Mag-share lang tayo. Hello, sino to? Alex Rojas Araya. Thank you for watching. We'll start in a while. Gawa tayo ng line art. Okay? Pa-share na lang din ng ating video, ng live feed natin para mas marami tayo dito sa ating painting session. So ito na siya. Here's cable. Let's have some lights. So ginawa natin dito, nag-spray tayo ng flat clear as top coat. And then nag-dry brush tayo ng mga colors. Yung mga colors natin, yung mga paints. Hero paints and Armored Komodo paints. Here we go. Hero and Armored Komodo water-based na mga acrylics. So ito yung brand na gusto ko. Ito yung brands na ginagamit ko. And also, ito, Vallejo for our metallics. So, ang gagawin natin ngayon, yung inking or yung line art. So, ito yung base niya. Tapos na tayo sa base. Hindi ko alam kung kanino to. Shutterstar ba to? Or Face Samo? Hindi ko alam Sorry. Ayan na ako na. I-research ko na lang. Ito yung base niya. Tapos na to. Meron na tong shadows, mid-tone, tsaka highlights. Okay. Sige, comment lang kayo kung meron kayong mga questions. Okay? We're done. Tapos, ito, meron din tayo dito. Oh, bakit slow connection? Okay lang ba yung feed ko? Tsaka, how's my feed and audio? So, here's the guns. Big gun. Yan. Hello, Matthew Craft. How are you, bro? Guns. Nag-dry brush na rin tayo ng highlights. Mamaya mag-add tayo ng lines or ng line art. Dami ng weapons Ito pa. The weapons here. Tapos ito yung look na ito yung finished look. Ang gagawin natin ng comic book style na execution. Ganyan. So ito yung gusto ni client from Mexico City. So itong si Beast tsaka si Cable, magkasama sila. Pupunta sila sa Mexico. Okay, so here's Cable. Hindi pa siya tapos. So ito yung face niya. Yan. Hindi pa tapos yung line art natin. Pero yung line art natin dito sa face, yan. Done na to. Halos done na. Yan. So you have the hair, the bangs, yung brush up. Tapos meron tayong ink dun sa eye socket. Kasi usually dyan yung pinaka-dark na area.
sa beard. Tapos, dito rin sa kanyang collar. Ang gagawin naman natin ngayon, gamit tayo ng Vallejo tuloy. Itong PH179 black para dun sa line art. Okay, wait lang ha. Punta lang ako sa restroom tapos simulan na natin. Basahin natin yung comment ni Sus Padernal. Mas maganda sir yung Vallejo Metallic kaysa sa Hero Metallics. Yes sir, kasi maganda rin yung price niya. Medyo mahal siya. 400 per bottle. Pero sulit naman sir. Napakaganda ng mga metallics na to. Ayan, silver. Ito, preferred ko lang to sir. Pero kung yung Hero Paints, mag-work naman sa projects nyo, why not, di ba? Kasi mas mura siya eh. Maganda rin naman yung mga ibang metallic. Ito sir, teka. Ito sir, sample lang ha, napakagandang metallic nito. From Armored Komodo, metallic blue. Ganda oh. Metallic blue. Ginamit ko to kay Optimus Prime. Ngayon si Vallejo, wala naman siyang metallic blue. Lahat yung lang, parang mga neutrals. Neutral colors like silver, gunmetal, ganun lang. Pero wala sila yung metallic colors. Pag metallic colors, recommended ko ito metallic blue. Isa sa pinakamaganda. Na-try ko na kasi ito eh. Metallic blue. Okay, wait lang nga, restroom lang tayo. Tapos, balik ako dyan. Okay, game. Para magtapos na tayo. Speed. Let's go. Okay, so ang gagamitin natin ito. Mix lang tayo ng PH179 black. Wait lang ha. Para mas mabilis yung workflow natin. Kailangan natin mag-premix ng colors. Kasama yung water. Kasi usually yan, pag nagdadab pa tayo ng hinahaluan ko lang water yung paint kasi masyadong malapot. Too thick. Kailangan thin para mas madali mag-flow yung pintura. Okay na siguro to. Okay. Zoom, i-set up lang natin yung camera para makita nyo. Yan. Teka. Zoom in ko lang ha. Hirap mag-zoom in. Ayaw na mag-zoom in ha. Ano nangyari? Sige, okay na muna siguro tong gantong setup. Slow connection. Ano ba yan? Puro water-based gamit na. Yes, sir. But slow connection. Okay.
I-try natin dito. Ayaw mag-zoom in kasi. Sige, mamaya na lang tayo mag-relive. Tuloy na natin to. So, line art muna. So, ang ginagawa ko, line art using comic book style. You can do cross-hatching. Ito, cross-hatching. Dun sa mga deepest parts ng action figure or ng surface. Okay? Sige. Dito rin, okay. So, parang, so dito sa sa kanyang shoulder pads or shoulder armor, we can use yung mga, yan, ganyang klaseng lines, mas maninipis na lines. Yan. Dito rin, yan. Nagbabago ng line weight. Kaya gustong gusto ko tong brush na to kasi you can apply thick lines, you can apply thin lines. Okay. And also kaya tayo nag-apply ng dark na base para hindi na rin natin dadaanan lahat ng corners. Meron na tayong guideline kung nasan yung dark and nasan yung highlights. Yan. Okay, if you have any questions, tanong lang kayo mga ma'am sir. Okay. Mamaya mag-add tayo ng highlights. Isa sa pinaka gusto kong step yun nag-add ng highlights. Pero ito kasi yung line art, very challenging to. Merong learning curve. Medyo mataas kasi yung pagdodrawing natin sa comics, i-apply natin dito. Tatakpan na. I-apply natin dito sa 3D. Kasi yung comics, di ba, kung nag-i-illustrate tayo ng mga comic book characters, 2D lang siya. Ngayon, dito sa customization ng mga toys or ng action figures, tactile kasi ito mga ma'am sir. So 3D. I-apply natin yung lines, yung mga cross-hatching techniques, yung mga line weights, different line weights, i-apply natin sa 3D. So merong shift ng execution style. Diba? Hindi kasi siya paper di ba? So gumagalaw siya, nagro-rotate siya, may iba't ibang surfaces, merong malalim, merong mababaw, yun. Kaya using ko lang tong tripod. Okay na ba? Yan. So yun, gagawin natin puro line art.
Sige, ano lang kayo. Hindi ako makapag-play ng music eh. Pwede kaya royalty-free music. Mamaya highlights naman tayo. Ito, mga missile. Ay, mga bullets pala. Yan. Medyo matagal to. Isa-isa. Ano sir gamit mo brand pang spray pagkatapos na... Ang brand na spray paint na ginagamit ko, Bosny. Bosny Flat Clear yung ginamit kong primer. Bosny Flat Black yung usually ginagamit ko for the weapons. Yan. Pero yung primer na ginamit ko dito, flat clear. Pwede rin natin gamitin yun mga sir. Flat clear na flat clear para magkaroon lang ng adhesion layer. Kasi pag walang adhesion layer, hindi kakapit yung mga paints na i-apply natin eh. Mapa-wash, mapa-dry brush, kailangan niyang kumapit. So yung flat clear, it really helps yung paint stick to the surface. Lagyan lang natin ng line dito. Ayan. Para magkaroon ng dimension. Ayan. Usually kasi dito sa figure na to, sobrang top heavy siya. Meron na din akong review nito. Kaya lahat ng details nandito sa sa kanyang armor, sa yung body armor niya. Gusto ko tong character din, ang angas ng design. Dami niyang pouch, dami niyang baril. Angas. Kaya excited na rin ako ma-customize natin itong mga mounts. Dito. Usually yung pinaka-highlights din na natin gagawa niyan. Ganyan. Parang nagko-connect na siya kasi dito yung pinakamataas na tama ng ilaw eh. Nico Garrido, idol, thank you sir. Oh sir, mabusisi si cable. Oh, tama. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. Ito mga ginagawa natin. Yung beast, nakatabi na, nakapackage na mga ma'am sir. Kasi ready na yun pang Kasama to eh. Isang client lang to mga ma'am sir. Meron pa tayong susunod, Deadpool, tsaka Psylocke. So speed lang talaga. Marami tayong projects. Ayun, thank you very much clients din sa trust, sa pag-avail ng toys, ng custom repaints. Ralph Cifra Toy Customs. Maraming salamat. Grabe. Thank you very much for availing yung mga toy repaints natin. Yung si Beast, nagulat ako kasi gustong-gusto nila. Gustong-gusto ng mga tao. And I'm really happy about that. Super cool na nagugustuhan nila yung mga gawa ko. Thank you din for your support. Thank you for watching.
Yan, you can apply here sa belt. Yan. Pag dito yung highlights na, hindi na natin dadaanan yan. So you can do some tapering techniques dito, inking techniques such as yan, yung maraming lines para mag-convey ng gradient or ng shadow or ng weathering. Yan. Meron ka sir client na Rogue. Sige Sir Nico, if you have any questions, ano lang, sige, hindi ako makapagpatugtog kasi ng music mga copyright tayo So kung sana magpatugtog din ng X-Men. Sige lang. Kaso dito pala malalim. So itong part na to medyo malalim to. Yung dito sa kanyang you can do cross-hatching ito. Yan. Cross-hatching ginagawa ko. Wait lang dito. Medyo hirap din minsan pag yung okay, nice. Okay. Abot naman pala. Okay. Yan, dito sa arm. Yan, kita niyan dito. Yan. So, in darkest areas, dito sa ilalim, sa likod, so you can do something like this. Yan. Hindi ko ma-zoom in kasi. Wala na eh. Hindi ko ma-zoom in. Rogue, wala sir. Pero kung meron kang Rogue, sige sir, gawin natin. X-Men mode tayo ngayon. Hindi ko pa nga napapanood yung yung 97. Puro ganit. Meron din akong gagawing Nightcrawler. Yan, Nightcrawler. Dami na. Nightcrawler, isang beast. We have Leon Kennedy. Dami talaga. Kaya, fully booked ako hanggang end of the year. Next year. End of 2025. Sobrang dami natin gagawin mga ma'am sir. Kaya, iniisa-isa ko na to. Maraming salamat. And alam ko kung ano talaga to mga ma'am sir. Work. This is work pa rin. Diba? You need to deliver. Pag sa mga toy customs, pag client work, we really need to deliver kung ano yung gusto ni client. Minsan, binibigyan ko sila ng mga bundles, mga discount. Kaya natutuwa rin ako na mag-deliver sa kanila, mag-provide ng mga services na ganito. Kasi, syempre extra income na gagawa ko yung art na-apply ko yung artwork na gusto ko. Good evening. Uy! Team Meraki! Asen Corvite. Uy, meron din ako niyan, sir. Nice! Ngayon, di ko ma-zoom in yung camera ko. Hindi ko ma-zoom in. Ang ginagamit ko, Huawei Nova 5T. Hindi ko ma-zoom in for some reason. Pero na-zoom in ko to dati. Pero okay lang, at least kita nyo yung movement ng kamay ko. Kung paano ko siya ginagawa, paano gumalaw, ano yung real na speed, on how I do things. Yeah. Team Meraki, hello, how are you? Kumusta? Anong mga projects mo ngayon, sir? Okay lang kung confidential. Pero may mga nakita akong in-upload mo, sir, kahapon eh. Yung Boing, ano nga pala. Ayun, yung weapon ni Daredevil. Yan, kung gusto niyo magpagawa ng mga head sculpt, ng mga repaints, Team Meraki, Kirby Malahakan of Meraki Archives. Super galing mga ma'am sir. Meron kami mga collaboration project together. Yeah, Merciless Heads, Batinson Head. Yan, gumagawa siya ng mga head sculpt, ng mga repaint for the heads. Movie accurate na mga paint jobs. You can tap Meraki Archives for that. So dito sa mga canisters or sa mga grenades, fine lang yung ginagamit natin na sige, tambay lang kayo. Meron ba kayong mga questions about this? About cable? Marami pa tayong gagawin mga ma'am sir. We have, ano pa ba? Nightcrawler. Upcoming yan, Nightcrawler. Sino pa ba?
Nightcrawler. We have isa pang Beast. May mga nag-avail na. Fully paid na. We have Beast. Meron pa tayo ibang mga clients from all over the world actually. So, thank you very much for availing these kinds of services. Kaya ito, mag-work na talaga tayo. Every day, quadruple down on toy customization projects kasi grabe ang clients natin mga momser. Fully booked tayo until the end of 2025. That's I'm very grateful for that. Kaya ito, I'm really working dito sa mga custom works natin. Cable, ang dami nating characters na gagawin. Cable, Nightcrawler, Resident Evil, Leon Kennedy. We have clients from Las Vegas. Nagawa ko na yung mga, ito, dito na tayo sa metal arm. Ilang pieces project kayo, sir, sa 1 month? Marami siguro. Ang dami, sir. Check my YouTube upload, sir. In 1 month, kung ano yung in-upload ko sa YouTube, yun yung yun yung project release ko, sir. Yun yung mga project na nade-deliver natin. Ina-upload ko lahat sa YouTube. I also do ang dami ginagawa, promise. So sa isang content, maraming types of executions. Nandito na tayo sa ARM. Maraming types of executions. So we have video. Ito yung live, isa lang to sa mga executions na ginagawa natin for a project. So we have tutorial video, ilang short, siguro mga 10 pieces na short form videos. Meron na ako dito, in-upload ko na rin. Na-upload ko sa Instagram, YouTube, Facebook Reels, Instagram Reels, TikTok. Ano pa ba? Yun. Sa mga social media platforms, lahat ina-uploadan ko mga ma'am sir. Kasi hindi natin alam kung saan manggagaling si client. So gusto ko visible ako lahat sa social media. Since free naman siya, wala namang bayad, so why not, di ba? Gamitin natin yung capability. We all have access. We all have access to the materials. Meron tayong creative freedom to do anything that we want. And I'm very thankful na yung mga clients natin nagugustuhan yung mga gawa natin. And yun, kaya tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa ng mga customizations like this. Sa YouTube, sir, Rain Cifra din gamit nyo. Please type Ralph Cifra so you can see my YouTube channel. Yan, sir, lahat makikita mo dun, sir, lahat ina-upload ko. You can see the process from start to finish. Yung latest ko, sir, yung Beast na custom na action figure. So, I'm really happy with that. Thank you din, client, for giving me the opportunity na makapag-customize ng mga yung mga ganong klaseng ng mga action figures. Kasi usually, yan, meron din ako mga personal projects. Sinishare ko din sa social media platforms ko. If I'm going to start a project, na-upload ko na agad para makita nyo kung ano yung process or kung ano yung progress. Yan. You can see everything from start to finish. Yan. Also, ito, real-time na ginagawa ko. Ang hirap din i-train na magsalita habang gumagawa. Kasi minsan hindi nagko-connect eh. Minsan you just want to relax. Alam mo yun, ito nakaka-relax naman sa akin to. Just want to listen to music, di ba? Medyo mahirap tong part na to kasi naka-invert. Pero wait lang gagawin ko lang. Naka-invert kasi. Off angle ko muna. RALPH. Di ako makapag-type ngayon, sir. Wait lang RALPH. And you can view my YouTube channel. Kaya, yeah. Tama. RALPH Cifra. Tama yung surname. Yung F, gawin mo lang PH. That's it.
So yan, balik tayo sa execution ng content. Sa isang project, meron tayong tutorial video, around 10 pieces of YouTube Shorts, around, ano pa ba? Photos na ina-upload sa mga social media. Yan, tama. Photo shoot, video shoot, unboxing and review. Yan, so marami talaga. After na unboxing and review, tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na yung project. Ina-unbox ko muna, nire-review ko muna yung mga toys before I do the customization. Para meron din akong basis or guidelines kung ano yung capability ng action figure. Para tingnan ko kung kaya ko ba siya baklasin, kaya ko ba siyang, ano ba yung mga rotating points, ano yung articulation. Para sa akin yung McFarlane Toys ang pinaka-flexible sa lahat. Kasi kaya ko siyang i-disassemble. Pero okay lang kung ganito, yung hindi ko na dinidisassemble. Medyo mahirap lang kapag nagpe-paint na. Pero still, very manageable naman yung mga action figures. Yung mga statue, maganda rin. Gusto ko rin sila pintahan. I can do statues. I can create yung mga... I also do arts like logo design, visual arts, and kaya gusto ko rin gumagawa ng ganito, yung tactile. Hindi lang siya form of digital, pero napapractice ko rin yung skills dun sa sa hand brushing or yung manual or yung analog. Gusto ko rin kasi syempre may nahahawakan. Under pa rin naman to ng visual arts. Ubos na yung paint. Ayan, tapos na yung gloves natin, yung collar part. Sige sir, gawin natin yung collar. Hindi ko na matanggal tong head eh. Ayoko na eh. Pero gawin natin, teka. Ayan. Kaya naman sir. Ayan. Collar, okay. Medyo pinipinahan ko lang Ayan. Ayan. Medyo mahirap nga. Jerry De La Cruz, ganda sir, thank you. Mas mahirap ba sir pag Transformers? Hindi naman sir. Medyo hindi ko lang preferred yung mga nata-transform. Kasi meron chance na magkaroon ng mga dyan mga paint chipping o kaya may mga areas din na minsan hindi ko mapintahan dahil yun nga nagta-transform sila. Tsaka malaki yung chance na magkaroon ng ng paint rub. Ayan sir, collar. Done na. Hindi ko pa rin natatry yung tanggalin yung head sir. Ayoko tanggalin. Ayoko na tanggalin. Ang hirap. Okay na ako dito. Tsaka, nagawa naman natin to yung to sa collar. Ayan. Hindi na sir. Okay na ako rito. Ayoko masira to sir. Ayan. Pwede rin to pang-panel line. Itong mga ganito kanipis na na brush. Tupit na sir, cable. Thank you. Yan, nakita natin kung gusto nyo ba tayo, highlights. Para makita nyo yung arm na nagiging, kasi lang to yung dark na ink, nagiging pang-add lang siya ng
Nag-add siya ng contrast talaga kasi sa comics, 'di ba? Usually may line art. Pero yung pagdagdag ng highlights, yun yung nag-add din ng maximum contrast para merong mga contrast points yung yung mga sections like dito sa skin, yung highlights pwede dito sa noo, pwede mo yan dito sa arm. Sir, custom po ba yung brush mo? Or nabili mo lang din? Nabili ko lang to, sir. Kinostom ko lang kasi nasira. Nasira to eh. Kasi kailangan ko ng finer brush. Nasira kasi to. So, ginawa ko symbiote. Glue gun para hindi siya gumagalaw. Tapos ito, sir, galing to sa arts mo to. Ang pangalan nito, sir, Weijuang brush. Pink brush na super fine yung tip. Ay, sobrang fine yan, sir. Oh. Pang detail talaga. Yan. So, try natin dito sa grenades. Okay. Tapos na tayo rito sa part na to, sa mga pouches. Yung ilalim nitong kanyang shoulder armor, dark yan. Same lang din dito. Gamit tayo ng mas malaking brush. Try natin dito sa sa grenades. Okay? Sige, add tayo ng highlights after this para makita nyo rin yung transition from yung kaninang figure to yung mas malapit na dun sa finished product. Kasi medyo malapit na rin ito matapos. Hirap na umanap ng complete na select. O nga sir pero kumpleto naman to sir. Magkano ko nga ba nabili to? 2,000. 2,300 yata to. Yan. Tapos, ano pa ba? Yan, dito sa arms, dito sa... Pwede rin to pampahan nila yun. Sobrang fine kasi nung nung brush tip. Ngayon, naubos na to sa ubos na to sa arts mo to. Pero meron pa rin sa ibang shop. Ito pinaka-favorite ko eh. Kasi yung isa, medyo makapal. Medyo makapal pa. Ito. Meron sir. Hanapin mo yung shop na artsmoto. Artsmoto.ph. Artsmoto.ph or artsmoto.ph. Minsan kasi nag-vacation sila, kaya yung binili kong set, bumalik sa Shopee Pay na account. Kaya hindi ko nakuha yung brush na gusto ko. So try natin dito sa kabilang arm. Ayan, ito tingin ko mas kita din dito eh. Ayan. Mas mataas yung contrast dito kapag gumawa tayo ng mga lines, ng line art. Kasi mas light yung kanyang arm dito compared dito sa gray. I-reload lang natin yung paint kasi mas madali mag-paint kapag naka-mix na yung liquid. Hindi na tayo maghahalo. Wait lang kasama yung tubig. Ayan. So water tsaka paint lang yung ginagamit ko mga ma'am sir para makagawa ng solution para pag pinahid natin dito, hindi masyadong malapot, hindi masyadong malabnaw. So depende yan sa mixture nyo kung ano yung mas trip nyo. Usually pag wash, mas marami yung tubig. Tapos kapag dry brush naman, little to no water at all. Zero water. Yan. Dito. Okay. Dito na tayo sa muscles. Parang custom na rin yung brush no? Kasi nasira siya. Kumalas yung part na to yung metal.
Ayan. Ganyan yung style ng execution. Okay. Hirap din minsan. Yan, ganito na lang. Adjust ko na lang. Sa articulation, wala namang problema. Same pa rin yung articulation niya. Na-cure naman yung na-cure yun naman yung mga paint na ina-apply natin. Teka lang iikot ko lang. Usually dito sa armpits, medyo mahirap mag-execute eh. And at least ito live, 'di ba? Nakikita natin kung paano siya ginagawa. Kasi ako rin gusto ko nakakita rin ako ng mga live na process, 'di ba? Kung paano ginagawa yung mga certain types of things. Kaya ito, sinishare ko sa inyo kung ano yung proseso. So you can see yung transition natin from yung stock na action figure to ganitong klaseng mga customized. Ngayon, reminder ko lang ulit sa mga nag-handle or nag-handle ng mga action figures na custom repaints. Be very careful in articulating these kinds of things kasi meron pa ring chance na magkaroon ng paint rubs or paint scratches if yung mga parts dun sa joints walang clearance. So be very careful. Yan. Medyo tinrain ko na rin yung sarili ko na magsalita habang gumagawa. Kasi usually pag gumagawa tayo, ako dati, hindi ako concentrate lang talaga ako dun sa proseso, hindi rin ako nagsasalita. Yan, usually pag yung fine na yung mga lines, hindi rin ako humihinga to get better straight lines. Parang parang yung sa sniper, usually hindi sila humihinga para medyo steady yung heart nila, hindi sila nagiging super steady hand, di ba? Parang ganun. Ina-apply ko rin dito. Yan. So thank you for watching. And meron ba kayong mga questions about collections, Marvel Legends, ZD Toys, Iron Man, toy customization? Yan, pwede ko sagutin yan mga ma'am sir. So, teka lang medyo mahirap lang din maneuver. Yan, may mga veins. Yan, ice in my veins. Yan. Tapos, you can also do fine lines din dito para nagkakast siya ng shadow. Yan. Medyo detailing na to, kaya medyo matagal talaga. Matagal. Relatively, mas mabilis yung broad strokes. Pero at least tapos na yung broad strokes. Sir, ano mas okay sa opinion nyo? Yung select na cable or yung Marvel Legends? Tingin ko yung Legends na cable. Tingin ko mas maganda yung articulation niya. Pero kasi iba yung build ng Iba rin yung build nito eh. Yung Legends na cable, yung old release. Ang ganda rin talaga ng character design. That's why any build from any manufacturer
since si Cable yung character. Talagang ang ganda rin niya tingnan sa shelf or ang ganda niyang i-add sa collection. So it's your preference. Ikaw sir, kung magko-collect ka ng Cable, ano yung mga gusto mong versions? Gusto ko yung bulky. Bulky, maraming baril. Yan. Sige, kwentuhan lang tayo rito mga ma'am sir. Type nyo lahat kung anong gusto nyong questions. If you have concepts about, yun nga, yan. Magandang topic din yan. About Cable, about toy manufacturers, toy companies. Salamat sa question. Mas articulated yung Legends. Yung select kasi is more on a statue type. Oh, yun. Nice. Oh, sir, kasi itong select. Ganda rin ng build eh. Tsaka medyo mabigat naman siya. Tsaka hard plastic, ABS plastic. Super cool. Ganda nung quality din ng plastic nila. So you have mga bendable na may mga soft na parts ba dito? Ito, softer parts, softer plastic, para sa mga holster, so you can insert yung mga weapons. Yan din dito. Pag nag-add tayo ng highlights mamaya, mas makikita niyo yung difference mas lalabas yung yung pagiging comic book style ng ang painting. Kasi ngayon, hindi pa masyado makita dahil puro darks pa lang. Pero siguro mamaya makikita natin yan. G pa ba kayo hanggang mamaya? Baka maglobat na ako. Tapusin na natin itong pants. And then we add some highlights. Oo, nice. Sir, maiba lang, ask ko lang yung client mo sa ibang bansa. Nanghihingi po ba sila ng receipt? Curious lang po. Meron kaming contract. We have a contract. So we are on the same page every time na meron akong matatapos. Meron nakalagay doon yung mga bundle price, individual price, yan, nakalagay location. So I have every document na walang meron kaming document about everything. No problem naman about documentation. I just need yung confirmation nila na okay, we're doing this project. Ito yung mga gagawin natin. We have 3 maximum rounds of revisions. Parang parang graphic design din, di ba? Na meron ka lang din certain number of revisions for every iteration of a product. Kasi at the end of the day, this is a type of deliverable. So lahat ng type of deliverables ginagawa natin. So dito na tayo pala sa medyo malapit na rin pala tayo matapos. Dito na tayo sa butt area. Lapit na rin. Nakailang minutes tayo? Hindi ko alam. May 1 hour na ba? Yan, mas kita nyo rito yung comic book style. Ito. Kasi mas light yung base color. Yan. So you can do something like this. Something like yung mga parang lines na nagsasuggest ng gradient.
Yan. Dito sa front muscles naman, you can do like that. Susundan lang natin yung scalp. Yun lang. Pag nasundan na natin line dito sa scalp, pwede na tayo mag cross hatch or do something like mas maliliit na lines for the comic book style of execution. Yan, dito. Dito. Yung mga folds, yan, minsan nakakalito, pero pag nag-dry brush tayo, yun yung magiging guide. Lalabas lahat ng shadows, lalabas lahat ng highlights. Kasi usually pag nag-dry brush, hindi naman tinatamaan yung mga deepest parts ng armor. Okay. So dito, ang mabibigay kong tip, brush control din. Ano? Also line weight. Para mag-vary yung mga line weight. You can press harder para maging stronger yung lines or thick yung lines. You can also press lighter para maging thin naman yung lines. Okay. Tapos dito sa tapos natin halos Dito na tayo sa feet. Sa legs pala, sa legs. Tapos na natin. Okay. I think significant naman yung nagawa natin for the given time. I think we are 1 hour in. Okay. Thank you for watching. Thank you sa pagtambay. And alam ko talagang anong oras na ba? Like 1:35 AM na, tapos nandito pa rin kayo. Thank you very much. And matatapos na tayo. Nag-enjoy talaga ako sa pagpe-paint ng mga action figures, and I'm really enjoying, lalo na yung dry brushing. Yun yung pinaka-favorite kong method. I also like to view yung mga prototypes. Yung gray pa lang sila. And yung mga, pag nakikita ko sa mga photos, na nakikita ko si Batman or yung mga YOLO Park na mga Transformers na primer gray pa lang, naisip ko na, stig to pag pininturahan nila. Pero iba din yung dating sa akin nung prototype versions.
So, okay, meron pa ba? Sunod-sunod, sir. After cable, we have Psylocke and Deadpool. DP and Psylocke. Hindi ko alam kung sino unahin doon, pero minsan may mga may mga projects ako na ginagawa for side quest. Hindi ko pa alam, sir. Usually nag-iiba per night. Marami naman tayo. Kung anong gusto kong gawin per night, yun yung ginagawa ko. Gusto kong gawin si Cable, gusto kong gawin si Psylocke. Gusto kong gawin tonight si Neo from The Matrix. You can explore yung paano ba ginagawa yung Matrix style, kunwari ganun. Yun. Basta everyday paint din ako para umusad yung mga projects natin. Like chipping in everyday, diba? Kaya dito quadruple down talaga ako sa mga custom projects. Tapos kapag medyo downtime na, lalaro ko Marvel Legends, Mobile Legends. Gamit ko si Tank Belleric. Mobile Legends muna, tapos usap sa clients. Kasi usually ang oras natin baliktad, 'di ba, sa US. Nag-uusap. Nakakausap ko sila, in-update ko na ayan, tapos na yung nag-send akong photos, pati videos. Send ako photos, videos, in-update ko sila. Ayan, pati yung mga local clients natin, sir, open tayo sa lahat. Local, international, both local and international. Ayan. Lahat yan, pwede nating servicean. May mga collaborations na rin ako with toy sellers. Yun, mga free yung binigay kong mga paint job. Ang mechanics lang nun, magpapadala lang sila ng mga action figures kung anong gusto nilang pa-custom sa akin. Pero yun kasi yung reward nila for their service din. Kasi sa kanila ako kumukuha ng mga ng mga toys for customization. Marami pang susunod. Dami pa. Cable, Psylocke. Tapos na tayo. Kaya lang Okay. Meron pa ba kayong ibang mga questions para pag-usapan natin habang nagpipaint tayo? Grabe yung tapos natin yun. Dito, pwede tayong mag-add ng mga lines here sa side. Meron pa pala dito.
Okay, dito sa sole ng shoes, halos tapos na rin. Ang bilis mo mag-paint, sir. Thank you, sir. Halos tapos na. Ilang oras na tayo? Meron na ba tayong 2 hours? Thank you, sir, for standing by, for watching. Thank you for your support. Grabe, ilang oras din yun. That's, I really appreciate it kasi that's your time di ba? Time is everything. That's why I'm making most of my time doing things. Halos tapos na rin pala. Tapos kagad. Oo nga, sir. Natutuwa rin ako. We are almost done. Pwede tayo mag-add ng highlights maya-maya. Ayan, dito, pwede tayo you can do some weathering techniques and tapos dito sa kanyang pouch, we can do battle damage, yan, mga scratches, and dito din, pwede natin lagyan to ng mga lines. Okay. This is very challenging yet very rewarding pag na-execute natin yung mga gusto natin sa or anything that we want in life. Everything is challenging. Yet, di ba? Very rewarding at the end. Kung anong gusto natin gawin sa action figure, kung meron ka naisip, tapos magagawa natin na ganito. Okay, pwede pala yun. Wow. Tapos ma-execute natin. Oh, nice. I'm really happy about that. Okay. Time, speed. Parang tayo naka-speed attack. Thank you talaga. Dito din. Sarap lagay sa shelf. Thank you, sir. Oh, papakita ko sa inyo pag tapos na. Actually, nakikita niyo na. Pero pag naglagay tayo ng highlights, maya-maya. Teka, actually, pwede na ngayon eh. Tapos na halos tayo. Kasi yung highlights yung pinaka-last na step bago tayo mag-apply ng top coat. Top coat importante din kasi yun yung nagsiseal, yun yung nagpe-prevent na mga paint scratches, paint rubs. Ayan, tingnan natin ng mas malapit. Ayan. Ikot natin 360. Yung gloves, ito pa palang gloves, wala. Hindi pa nalagyan. Pero we have the boots. Ayan, try natin dito. Ayan, mas malapit. Ayan.
Hirap eh, pag nakabitin eh. Kukuha lang ako ng coffee mga ma'am sir ah. Babalikan ko kayo. Yan. Kahit 5-minute break lang, mag-apply tayo ng highlights mamaya. Tapusin na natin to para proceed na tayo next project bukas. Dito sa paa yung strap. Two hours, not bad, diba? Not bad. Naka-live din sa wakas. Nakapag-live din kasi minsan ang hirap na rin mag-live. Actually, mahirap yung yung nakatutok din yung camera habang nag-live. I mean, tama, habang nagpipaint. Kasi minsan may obstruction ng view, anong magandang angle. Dapat nga naka-zoom in tayo ngayon eh. Kaso hindi ko kaya mag-zoom in ng camera. Gagamitin ko na lang yung old phone for the live stream kahit siguro bukas test natin. Yan, pwede rin mag-dry brushing technique. Okay. Okay, paint. Sigurado yung collection mo mababangis. Mga paint collection. Ito sir, nandito rin yung paint collection ko dito. Ito ang dami yan. Ito na si cable. Try natin. Wait lang 5-minute break lang. Kailangan ko lang ng coffee. Wala na tayong kape. Tayo rin muna. Tayo muna. Sa likod. Wait lang. Time out. Okay, stretching muna. Kahit sa batok. Yeah. Okay, stretch. Thank you for watching. And pwede tayo mag-apply ng highlights na after nito. Pero sige, gawin na natin yung gloves. Ito ba yun? Oo nga, ito nga yun. Wala pang dark. Ito rin ba? Wala pa. Ito pa ata wala. Ito, hindi pa nalalagyan. Action fix. Yes, sir. Actually, wala. Tapos na ako sa I think tapos na ako sa collecting. Dito na tayo sa business of toy customization. Ang collection ko talaga, sir, 1/4 scale na Iron Man. Yun yung yun yung main line. Tapos nag 1/6 scale din ako, sir. Meron din ako 1/6 scale din dito. 1/6 scale na Hot Toys. Tapos 1/10 scale na ZD Toys. Meron din ako dito. Yun din, part din ng collection. Tapos meron din akong, mga Raiden, Metal Gear, 3D printed, McFarlane Toys, ano pa ba? ZD Toys na Gamerverse. Lahat halos na lumabas na ZD Toys, meron akong unboxing and review.
Tapos meron din tayong mga Funjoy. We have the Spider-Man line. We have Batman, McFarlane's. So yun, talagang we have Marvel Legends. Ang pinaka-favorite ko ngayon yung McFarlane toys for customization. It's very flexible. Okay, game. Resume tayo. Okay. Tapos natin yung line art. What the fuck? Pwede na tayong mag-add ng ha. Uy, si Laro Ana nandito na. O yan, kung gusto niyo kumuha ng mga Funjoy ng Iron Man, ZD Toys, alam niyo na mga ma'am sir, ang daming lalabas na Iron Man ngayon. Silver Centurion, yung Blue Steel, Hulkbuster, malapit na yan. Hulkbuster na Funjoy, also Hulkbuster na ZD Toys. Nasa research and development na yan. Okay? Kaya, abang-abang na lang tayo mga ma'am sir. Malapit na. Okay. Sige. Add na tayo ng highlights para bukas new project na. Kaya lang papatuyuin ko lang. Tapos na yung line art. Tapos na natin. Nice. Highlights na. It's a nice step. Thank you. Yo, no. Si Francis. Try natin dito. Meron na ba itong ano? Okay na yan. Okay na yan. O, dito na sila Aruanan. Add tayo ng highlights. So, yung highlights, ito yung effect niya. Mas magiging comic book type yung. Enjoy ako sa live mo, sir. Thank you. Thank you din, sir. I really enjoyed the company with you. And salamat sa pagtambay. Kasi alam ko talagang, ayun nga, 2 a.m. na. So, dito pa rin kayo. You're someone who's watching din. Ikaw, sir, ano yung mga collection mo, sir? Or anong mga hilig mo din, sir? X-Men. Ooh. Ako, congrats sa ano. Sobrang lupit ng X-Men ngayon. Grabe. Kaya ang ganda talaga ng X-Men 97 eh. Papanoorin namin yan. Oh no, spoilers muna.
Papanoorin namin yan soon. Okay, start tayo rito sa face. We are going to use this basic skin tone. Okay, try natin. Makapag-add ng highlights sa face niya. Tsaka dun sa mga brown na objects. Same yung brush na gagamitin natin, kailangan natin ng super fine. We can do here, apply here. Din dito lang sa kanya mga temple. Usually, yan yung brightest parts ng face. Cheekbone. Cheekbone, dito sa nose area. Sa ears. Cheeks. Konti-konti lang. Yan. Ears. Beard area. Okay. Tapos na. Next. Dito. Ito kaya. Makakarga kaya ito. Hindi eh. Kailangan ng white talaga. Puti na lang. Hindi na kailangan ng brown. Hindi karga. Hindi makikita. So for the highlights, ito yung gagamitin natin. PH 180 white. Para mas mataas yung contrast. Baba ng contrast ng brown eh. Dito natin i-apply yan sa pinaka natatamaan ng ilaw. Yan, dyan. So parang mas magkakaroon siya ng point of interest. So you can add highlights sa kanyang face, sa kanyang armor. Yan. Yan dito rin sa shoulder armor. Can do something like that. Talagang matalas talaga yung highlights. Dito sa kanyang collar. X-Men Collector pero based kay Jindy. Ah, okay, nice. Ganda sir eh, no? Panalo.
Medyo sobrang detailed na ng ng ginagawa natin. Ang liliit. Wala lang dito sa mga bullets. Wala kung paano orientation. Minsan nakakalito eh. Oh, thank you. Grabe, 6. Meron pa rin nanonood. Yan. Saan kayo nanonood mga ma'am sir anong area? So I can give a shout out sa mga viewers natin today, tonight. Thank you for watching. Mhm. Sige. Reload lang tayo ng paint. Wala tayong pintura. Okay. Uy. Teka, tatabi ko lang itong mga pintura. Hirap eh. Okay. Hi. Lahat na akong highlights. Amazing. Thank you. Dami pa rin nanonood oh. Table kasi ito eh. 9 people oh. 8 people. Oo nga no. What the fuck? Sige. Pampalakas. Wala nga. Pag nag-add tayo ng mga highlights, talagang nagiging mas na siya eh, comic book style na.
dito. Malogs. Marlosh. Pati ko dito. Sige. Thank you. Dito sa buckle. Okay. Ganun yung buckle niya, letter C. Okay. Dinodrawal ko yan dati, elementary days, bata pa ako. Si Cable pala. Name nga, di ko matanda. Oh, Sir Cable to Sir Cable. Try mo ulit sir ngayon. Malay mo, di ba? Dito sa mga bullets, isang line lang siguro. O dalawa. Ayan. Wait. Mikit. Libre natin tayo. Angat ko lang to ah. Nathan Summers. Yes, sir. Crunch time na to mga ma'am sir. Malapit na. I-upload ko na lang din to sa YouTube channel natin so we can rewatch yung buong proseso. And then we have here yung mga fingers, knuckles, gloves. Kaya binibilis na natin. Okay. Alright. Let's do this. Gauntlet, gloves. Real time to mga ma'am sir. Real time. Yung mga weapons, sa susunod na yan mga ma'am sir. We are done. Almost done. And then I'm really happy about this. Okay. Sa skin, mamaya na natin gawin yan. Kasi iba yung highlights ng skin eh. Teka. Pants tayo. Pants. Oh. Okay.
Okay, something here, here, here. Okay. Dito sa side. Crunch time. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Medyo ano na ako ah. So, hyper-focus na muna tayo dito sa painting. Addition of highlights. Okay, after nito, kain lang muna ako. Okay. Oh, nasa paa na tayo. Sir, nagkikita rin ba kayo ng mga seller? Usually, sir, kapag meron silang pinapagawa sa akin, clients, nag-meet kami. Yung last na meet up ko, Transformers, Optimus Prime. Okay, dito na lang sa pouch. Straps pala. Uy, nice. Gusto tayo mga ma'am, sir. Salamat sa pagtambay. Okay. Ay, dito pa pala sa arm. Yung metallic arm. Ah. Okay. Lagyan lang natin ng white.
Para mukha siyang ano, shiny. Dito rin sa likod. Okay. Whew. Kaya last na. Bago tayo mag-end. Skin highlights naman. Grabe, 2 hours na ata tayo rito. Okay. Okay. Alright. Yes. Pagod. Okay, ito na. Teka, patuyuin lang natin ah. Yung sa ilalim ng kanyang shoulder armor, i-block pa natin yan. Okay? Block pa. Kenji, daw. Mag-add pa tayo ng dark. Pero for now, this is it. Halos tapos na. We are done. So, ito yung base niya. Teka, samahin natin. Something like that. Cable. Marvel Select. Okay. Front. Ito front. Back. I must close up. Arm. Face. Okay. Bullets. Hair. Skin. Alright. Salamat. Salamat na marami mga mamsir. Ang gagawin natin dito, kukompress natin yung video. Tapos, actually, end live na tayo. Tapos, compress natin yung video. I-upload ko na rin sa Facebook. I-upload ko na sa YouTube. Okay? Para mapanood natin in real time. Pwede natin siyang balikan. Okay? So, yun lang mga momsir. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!